Makisig, matapang, at walang inuurungan pagdating sa bakbakan. Maipagtanggol lamang ang ating bayan. Ito noon si First Lieutenant Jerome Hacuba ng Philippine Army. Pero matapos ang isang madugong operasyon ng kanyang tropa noong March 2, 2016 sa Maguindanao, ito na ngayon si Hacuba. Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. But ngayon po, lumabas ako na wala nang paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. November 30, 2025 ang huling araw ni Hacuba bilang aktibong sundalo matapos mapilitang magretiro. Pero bago dumating ang araw na ito, pinatunayan niya na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para maging produktibo at magiting na lingkod bayan. Kahit wala na kasing paningin, sumailalim siya sa mga libreng training ng TESDA. Mula sa paggamit ng computer hanggang sa pagtatanim at pangangalaga ng hayop, natutunan ito ni Hacuba. Dahil sa kanyang determinasyon at dedikasyon, ipinagkatiwala sa kanya ng Department of National Defense ang proyektong Kapagdaka. Si Hacuba, tinuruan ang mga kapwa sundalo na magkaroon ng panibagong skill sa kabila ng kapansanang nakuha mula sa pagprotekta sa ating bansa. I commanded only 30 personnel kasi platoon leader lang ako noon. Pero nung na-assign ako sa DND, I already commanded 1,000 of AAP wounded personnel. Naging founder din siya ng Wounded Soldiers Agriculture Cooperative na tumutulong sa mga sundalong may kapansanan na magnegosyo at maging matatag sa hamon ng buhay. Isa sa mga main product po namin is ito po yung white oyster mushroom. Mamimigay po tayo dito ng wheelchairs, other assistive devices, skills and livelihood training. Noong 2020, naging Best Military Officer si Hacuba. Nag-apply siya ng Security of Tenure pero nabigo dahil sa umiiral na Complete Disability Discharge na nag-aalis sa mga sundalo sa serbisyo sa oras na magkaroon ng 100% disability sa parehong mata, kamay o iba pang bahagi ng pangangatawan na pumipigil para makalahok sa mga combat operation. Depressing na, alam mo yun, na malakas pa naman ako eh. Mata lang naman yung nawala eh. Tumatakbo pa nga ako, nag-Spartan race pa nga ako, nakakapag-computer, nakakapagtrabaho naman ako. Nag-best military officer pa nga ako noon eh. Sabi ko, kaya ko pa naman sana magtrabaho ba? But yun ma'am, ang talagang masakit na katotohanan. Nung nakita ko yung video niya. Pero si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may maagang pamaskog kay Hacuba na kilala ngayon bilang Captain Blind. Ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Pinahahanapan ni Pangulong Marcos ng adaptive duty si Hacuba. Challenge accepted ito para kay Captain Blind na hindi lamang iaalay ang kanyang sarili para sa bansa, kung hindi para sa kanyang pamilya at mga sundalong nawawala ng pag-asa. Inatasan naman ng presidente ang DND na pag-aralan ng umiiral na pulisiya sa sandatahang lakas para sa mga sundalong nagtamo ng kapansanan dahil sa pakikipagbakbakan. Gagawa po tayo ng bagong pulisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Napatid man habang ipinagtatanggol ang bayan, dapat bigyang respeto at pagpupugay ang mga sundalong handang ibuwis ang kanilang buhay. Makamit lamang natin ang kapayapaan
at kalayaang walang kapantay. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.